Sabi po sa mga balita, ang Sandikay umano ay matagumpay ng naagaw ng China sa Pilipinas. Ito po ay parang isang sandbar sa West Philippine Sea. Malapit pa naman sa military outpost ng bansa natin. Ang tinutukoy na military outpost ay ang Thito Island o ang Pag-asa Island. Totoo ba ang balita na ito? At bakit no comment na naman si VP Sara tungkol dito? Bakit ba tahimik sila pagdating sa pangwawalang hiya sa atin ng China dyan po sa West Philippine Sea? Aalamin natin ang katotohanan sa balita na ito. Pakishare po at pakilike, at sa mga bagong viewers po natin, kung gusto niyo ang ganitong klase ng content, ay maaari po kayong mag-subscribe. Sinasabi po natin ngayon, mga kaistorya, na ito po ay isang simpleng propaganda lamang ng China na ikidalat po nila sa internet. May picture po na ipinost sa kanila pong government-controlled na television, na kung saan ay makikita pong ang kanilang flag po ay iniladlad nila doon sa Sandikay at hawak ng 4 na sundalo. Ngayon, ano ba ang totoo? Babalikan natin itong online news article na ito ng The Japan Times. Uunahin muna po natin, mga kaistorya, ito pong post ni Commodore J. Tariela, ang spokesperson po ng Task Force for the West Philippine Sea. Ito po ang official statement ng National Task Force West Philippine Sea, April 27, 2025, Manila, Philippines. An interagency maritime operation at Pag-asa K1, K2, and K3 in its surrounding waters was completed this morning, 27 April 2025. This coordinated effort involved the Philippine Navy, Philippine Coast Guard, and Philippine National Police. Talaga pong full force, mga kaistorya, ang atin pong mga autoridad sa pagbabantay po sa West Philippine Sea at sa mga nakapaloob po sa West Philippine Sea, kasama po yung tinatawag na Sandikay na naagaw umano ng China. Ang totoo ay ito. Makikita po ninyo, mga kaistorya, ang puwersa ng Pilipinas na nandyan din po sa Sandikay. Iniladlad din po, mga kaistorya, ang watawat ng Pilipinas kagaya ng ginawa ng China. Wala naman silang natagpuan doon na mga Chinese at walang nakatusok po doon na flag ng China. Although may makikita po sa paligid na China Coast Guard vessel, at hindi naman yun bago, mga kaistorya. Nasanay na tayo sa ganong balita. Ngayon, ituloy po natin. May ipapakita pa ako sa inyong video clip mamaya. Basahin muna natin itong official statement na ito dahil importante po itong malaman ng taong bayan. This coordinated effort involved the Philippine Navy, Philippine Coast Guard, and Philippine National Police Maritime Group, reinforcing Philippine authorities' routine and lawful exercise of maritime domain awareness and jurisdiction over the West Philippine Sea. Sunod na paragraph. 4 composite teams aboard rubber boats were deployed to the case. Teams 1 and 2 reached K1, Team 3 arrived at K2, and Team 4 landed at K3 during the operation. The teams observed the illegal presence of China Coast Guard, yung binabanggit kong vessel sa inyo kanina, mga ka-istorya, 5102, approximately 1,000 yards east of K2, as well as 7 Chinese maritime militia vessels near K2 and K3. Tanong, kung matapang talaga sila at sila talaga ay nakahandang manggiyera, bakit hindi nila sinugod yung mga Pilipino dyan? Ayan, may mga kasundaluhan pa nga, mga kaistorya. May Philippine Navy. Bakit hindi kumilos ang puwersa ng China? Nandun lang pala sila sa paligid-ligid. Diba, mga kaistorya? The NTF underscores that this operation reflects the unwavering dedication and commitment of the Philippine government to uphold the country's sovereignty, sovereign rights, and jurisdiction in the West Philippine Sea. Moreover, this routine interagency operation reinforces the Philippines' commitment to safeguarding its maritime domain, adhering to the international law, and ensuring peace and stability in the region. Salamat po sa mga autoridad ng Pilipinas at salamat po sa ating gobyerno. Ngayon po, mga kaistorya, asan ba yung video clip? Ayan,
courtesy of NTF-WPS, April 27, 2025. Nasa Sandikay sila, oh. Ayun, zoom in yung Chinese Coast Guard or militia vessel. Kung hindi tayo nagkakamali. Ayun yung militia vessel. Ayun, oh. Bakit din nila sinugod? Puwersa ng Pilipinas. Hindi po ba, mga kaistorya? Ayan, oh. May picture pa. Militia vessel po yan, mga kaistorya. Yan po ang totoo. Yun pong kumakalat sa internet ngayon na ang kinote nila ay ang ipinost na balita ng China, propaganda lamang po ng China. The Japan Times, China says this disputed rift near key Philippine military outposts. Yun ang sabi ha. Alin ang paniniwalaan ninyo? Ako, mas naniniwala ako sa mga autoridad natin. China has enforced maritime management and exercised sovereign jurisdiction over an uninhabited reef in the disputed South China Sea, planting the country's flag on the Chinese and planting daw. Ano yung tinusok nila dun? Hawak-hawak lang talaga naman, oo. Itong China, napakasinungaling. Ang lapit lang po niyang sandikin na yun 3 kilometro lamang mula sa Pag-asa Island. Diba? Mga kaistorya, diba? Pag may sundalo na, mga kaistorya, hindi na umaaksyon ang China Hinayaan lang na may sundalo rito Balik nga natin Ayan sundalo po mga kaistorya. Diba? Mga kaistorya, tuloy natin sa balita. Mag-ingat po, huwag basta-basta maniniwala sa mga nagkakalat po sa social media na kung ano-anong mga balita na inilalaglag ang Pilipinas dahil kumikilos po talaga ang China. May makinarya at may mekanismo po sila, mga kaistorya, para magpakalat po ng disinformation to attack the Philippines. Yung operation na yan ng China, mga kaistorya, diniscuss ko yan, di ba, sa mga nakaraan nating content, yan po ay tinatawag na Operation Naval Gazing. Bakit naval? Kasi ang dahilan, karagatan. Inaatake nila ang Pilipinas sa iba't ibang kaparaanan sa hindi paraang gumagamit po ng armas pandigma. Yun po yun, mga kaistorya. DZMM. Kinundi na ng Public Relations Society of the Philippines ang paggamit ng mga peking account para magpakalat ng disinformasyon hinggil sa soberanya ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Malinaw yan ha. Ito ay matapos isiwalat ni Senate Majority Leader Francis Tolentino noong Martes na gumagamit ang embahada ng China. Palayasin na dito. Yang walang hiyang embahada na yan ng China sa Pilipinas ng isang PR company sa Makati, ang Infinitus Marketing Solutions Incorporated. Bakit din ninyo isama sa investigasyon? Yang kumpanya na yan. Diba, mga kaistorya? Para magtrabaho bilang mga keyboard warriors at magpakalat ng maling impormasyon sa social media. Naniwala na kayo na sila ay may makinarya at mekanismo na ginagamit, mga kaistorya, lalo na sa internet? We believe in the power of words and stories to shape public perception and opinion. As such, we exert utmost care in the effort to ensure that we adhere to a set of ethical standards in the practice of our profession. Dapat talaga, mga kaistorya, ang gobyerno natin magkaroon na po ng matatag, matigas na aksyon. Mga kaistorya, dapat ang social media ay makipag-cooperate po sa gobyerno natin sa paglilaban po sa mga fake news na yan, lalo po national security, sovereignty, sovereign rights ng Pilipinas, mga kaistorya, ang nakasalalay. Ang kinote po nila dito ay ang sinabi po ni Senator Tolentino. This brazen intrusion must be met by strongest diplomatic and defensive measures. Pahayag ni Senate Majority Leader Francis Tolentino sa isang ex-post ngayong linggo, Abril 27. Hindi po totoo na may nakatusok doon na flag ng China sa Sandikay at hindi po totoo na tuluyan na iyang nakamkam ng China. Wala po. Mas maniniwala ako doon sa picture na hawak ng mga sundalo, mga kaistorya na nakawagayway ang bandila ng Pilipinas. Ito ay makaraang kumalat sa social media ang litrato ng paglaladlad ng mga tauhan ng China Coast Guard ng Watawat
kagagawan lang yan ng China, ha? Propaganda lang po ng China. Although, mga ka-istorya, kahit paano, sumasang-ayon naman ako sa sinasabi po dito ni Senator Tolentino. Ano, si Senator Tolentino umano ang may akda ng Philippine Maritime Zones Act na yan po ay opisyal ng batas ng Pilipinas dahil pirmado na po yan ni PBBM at existido na po yan, ipinapatupad na po yan ng mga ka-istorya. We call on all Filipinos to stand firm and defend what is ours. Dito sa panawagan ni Senator Francis Tolentino, mga ka-istorya, sigurado hindi natin yan kasama ang mga pro-China. Iyang mga pro-China na yan, nakahanda po silang ipasakop ang Pilipinas, ipakontrol ang Pilipinas sa China. Huwag lamang tayong girahin umano ng China. Wagad-duwag. Mga walang kwentang Pilipino. Magsilayas kayo sa Pilipinas. Doon kayo tumira sa China. Mga walang hiyang, walang kwentang Pinoy. Mga duwag. Yan po ang mga balita at impormasyon na maibabahagi ko sa inyo ngayon. Paki-share po at paki-like, at sa mga bagong viewers po natin, kung nagustuhan niyo ang ating content ay maaari po kayong mag-subscribe at paki-pindutin na rin po ang notification bell. Maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat sa mga solid ka-istorya natin sa buong mundo. Mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyong lahat. Nagpapasalamat tayo higit sa lahat sa ating pong Panginoon. Muli, ako po si Juan Historiador, ang taga-kwento ng totoong istorya ng kasaysayan na nagmamalasakit sa kapwa ko Pilipino at nagmamahal sa bayang ito, ang bansang Pilipinas.